Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na. Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang komentaryo na po natin itong press briefing ni Claire Castro regarding doon sa sinabi ni Kaufman niya, yung neutralize daw, hindi daw ibig sabihin killing yun mga kababayan. Pakinggan lang po natin siya mga kababayan. Tingin ko dapat prosecution ang sumasagot niyan. But I just came to realize why Attorney Kaufman used the word neutralize Duterte and his legacy. Sa ating pananaw, ginamit niya ang word na neutralize para hindi masabi na yung word neutralize sa Filipino term natin ay to kill. Ay bobo, ikaw lang ang nagsabi niyan, hindi, wag mo kaming idamay dyan, Madam Claire Castro, ang tanga mo naman. Neutralize, alam mo ba ang neutralize, mga kababayan? Kasi yung neutralize po kasi, yung tukhang, mga kababayan. May listahan ang barangay captain, ipinadala doon sa mga pulis, kakatukin yung nasa listahan, sasabihan, magbago ka. Nasa listahan ka ni kapitan, gumagamit ka raw, itigil mo na yan. Una. Pangalawa, ganun pa rin. Pangatlo, ganun pa rin. Yun po yung tukhang. Kaya po, tok-tok po yan eh. Katok. Pasabihan. Hindi po neutralize means to kill. Si Claire Castro lang nagsasabi niyan, mga kababayan. Bakit sinasabi ni Claire Castro, yung neutralize daw means to kill daw? Bakit? Ang ibig daw sabihin ng mga Pilipino, pag neutralize, to kill yan sa ating Pilipinas, sa Pilipinas daw, sa mga Pilipino. Yun daw ang pagkakaintindi. Siya lang ang nagsasabi niyan, mga kababayan. Papayag po ba kayo sa kasinungaling, sa katangahan nitong taong ito, mga kababayan? Hindi po ganyan ang paniniwala ng mga Pilipino. Baka si Claire Castro lang ang naniniwala ng neutralize, ibig sabihin to kill. Tuloy lang natin siya, mga kababayan. Ginamit niya to para, in general, magagamit siya in some other way. Pero sa Pilipinas, pag sinabi mong neutralize, and ang gumamit nito ay ang law enforcement agencies, military, when you say neutralize, it's a euphemism for killing. Ito mo, ang neutralize daw, it means killing, mga kababayan. May iniwala po ba kayo rito, mga kababayan? Kasi ang alam ko, ang sinasabi ni PRRD noon, nung panahon na yon, yung kapitan, pinalista ni kapitan lahat ng mga adik dyan sa lugar niya. Nung pinalista, yung drug pusher, drug user, nilista, pupuntahan ngayon ng pulis yun, kakatokin ng bahay. Nasa listahan ka ni kapitan. Bibigyan ka ng pagkakataong magbago o sumuko para walang mangyari sa iyong masama. Sumuko ka. Yun po yun. Yun po sinasabi nilang tukhang. Pero yung sinasabi ni Claire Castro na ang neutralize, ang ibig daw sabihin sa mga Pilipino, means to kill daw. Hindi po ganun, mga kababayan. Si Claire Castro lang nagsasabi niya. Tuloy lang natin siya, mga kababayan. Pati yung word na tukhang, sa Filipino term, pag sinabi mo na tukhang ka, o itotokhang ka, it means kill. Mali yun eh. Mga kababayan, yung tukhang po, pupuntahan ka ng bahay, may listahan po yung mga pulis, galing kay kapitan. Pupuntahan yung mga nakataong nakalista, pupuntahan ng pulis, kakatukin po. Kakatukin doon sa bahay at kakausapin, nasa listahan ka ng kapitan. Bibigyan ka ng pagkakataon. Tumigil ka na, magbago ka na, o magparehab ka, pumunta ka doon kay pinahihinto ang inyong mga masamang gawain. Yun po yung tukhang. Unang beses, sasabihan ka, hindi ka pa rin nagbago. Pangalawang beses, pinagsasabihan ka, hindi ka pa rin nagbago. Pangatlong beses, hindi ka pa rin nagbago. Saka ka palang hindi ibig sabihin na pag tinukhang ka, papatayin ka kaagad. Hindi ganun, mga kababayan. Tingnan mo itong ang abogada ito. Bakit kaya ganito ang talagang gusto lang wasakin ang mga Duterte, mga kababayan? Kasi hindi naman gano'n ang ibig sabihin ng neutralize eh. Pag nasasakyan ka, inyo neutralize mo yung, kaya nga may neutral.
Di ba? Neutral. Oh. Pag nasasakyan ka, yung neutral mo yung sasakyan, paano din tumakbo? Papatakboy mo lang yun. Pag ilalagay mo yun siya sa primera. Kaya nga, neutral eh. Neutralize. Di ba? Kaya nga, ganun ibig sabihin. Hindi ibig sabihin, pag neutralize, papatayin mo na. Walang ganun, mga kababayan. Kasi pwede naman sabihin, patayin mo na. Ba't mo pa kailangan dumaan pa sa neutralize kung papatayin mo rin lang? Di ba po? Ang ibig sabihin ng neutralize, inyo-neutralize ka, ipipigilan ka sa maaring mangyari sa'yo, mga kababayan. Kasama, parang tukhang din po yan. Ituloy lang natin sa kabubuhan nito si Madam Claire Castro. So, maaaring depensa nila yon, hindi natin sila masisisi doon. Trabaho po ng abogado yun. Especially po ay siya naman ang binabayaran ng pamilya Duterte or may natatanggap siyang professional fee for that. Yan nakakalungkot, mga kababayan, kasi nga po, pinipili talaga nito, yung tukhang is killing, mga kababayan. Maniniwala po ba kayo doon na yung neutralize means killing. Yung tukhang, yung kutukhang means killing din. Maniniwala po ba kayo doon, mga kababayan? O talagang ginagawa lang tayong tanga nito ni Peter Castro, mga kabayan? Puro kulangot na po ang utak nito, mga kabayan. Punong-puno na po ng kulangot ang utak nito. Saan ka makakita ng tagapagsalita na ang ibig sabihin ng neutralize is killing? Ang ibig sabihin ng tukhang is killing. Siya lang ang nagsasabi noon, mga kababayan. Ako, hindi naman ako mataas ang pinag-aralan ko, pero yung tukhang kasi, sa Bisaya kasing salita yun eh. Tuk-tuk, hang. Kakatuking ka ng mga pulis, pag nasa listahan ka, ipapakita sa'yo, o nasa listahan ka, isa ka sa mga gumagamit, isa ka sa mga nag-ano, bibigyan ka ng pagkakataong magbago, mga kababayan. Yun po yun. Pagsasabihan ka 3 beses, pag hindi mo pa ginawa, o pag sumuko ka na doon, pumirma ka, magparehab ka. Kaya nga po ang dami sumuko noon, mga kababayan. Ito si Madam Claire Castro, kung yun ang paniniwala niya, dinadama niya ang buong Pilipinas sa kanyang paniniwala na yung neutralize daw means killing. Yung tukhang means killing daw din po. Natukhang ka, kinakatuka lang sa bahay mo, hindi po pagpatay yun, mga kababayan. Hindi naman tayo napakatalinong tao, hindi mo naman kailangan siguro mag-aral pa sa mataas na antas ng universidad para lang malaman mo ang ibig sabihin niya, Madam Claire Castro. Hindi lang naman siguro ganun. Sana naman po, huwag mo naman lahat. Kung yan ang paniniwala mo, ikaw na lang. Huwag mo na kaming idamay ng mga Pilipino, mga kababayan. Di ba po? Yun ang napakalungkot na mayroon tayong spokesperson na ganito ang kakitid ang laman ng utak, mga kababayan. Di ba po? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo,
mapalakpakan